nandito raw po ang mga nagkagandahan at nagkagwapo ang mga senior. Kaya po sumama ako para makita ko po kayo. So grabe, biglang namatay po So ilaw. alam po ninyo, hindi naman po ako magsasalita. Malapit ako, pero pag galit ako, matapang ako. Sana wag na kayo tumama. Kasi may lahi ilong ko. Pinili po ninyo ang nagbabago. Ay, magandang hapon po. Malapit ng gumabi pero gumaganda pa rin kayo. Akala ko brown out kanina, may ilaw po pala. Anyway, ako po si Mara Tamondong, ipinanganak at lumaki ng San Andres, Bukid, Maynila. Kasi mukhang naubos na yata sa labas. Pero sabi nga po nila, pagkaharap ko ang mga senior citizen, nahihiya po ako may maramdaman. Kung kayo nga po ang haba ng pinagdaanan ninyo sa buhay, lahat yata ng problema ibinagsak na sa atin ng langit, pero nandito pa rin po kayo dahil gusto nyo pa rin makarinig ng magandang sasabihin, magandang pag-asa at magandang programa para sa mga senior citizen. Yan po yung pag-asa na ibinigay nyo rin po sa katulad ko na hindi po tayo dapat mawalan ng pag-asa, malungkot sapagkat tayo pong mga Manilenyo ang siya pa rin magtutulungan sa huli. Kaya marapat lamang na ibalik po natin yung nararamdaman namin na hindi po mabigat kami sa inyo, kundi dapat kayo po ay dala-dala namin sa lahat para higit po kayong matulungan. Yan po ang hangarin ng isang magulang para sa kanyang anak, na makita po na ang anak ay matupad ang kanyang mga pangarap. Pero ang hindi nyo lang po alam, para sa isang anak, yung makita ko po na malungkot ang magulang ko at mga senior citizen, ito po ay isang kalungkutan din sa isang katulad ko, lalo na ako po ay ipinalaki ng maayos at nakapag-aral dahil sa pagsisikap ng aking papa at mama. Kaya nung ako po ay nabigyan ng pagkakataon ng Panginoong Diyos, na binigyan po ako ng biyaya ng walang tigil, talagang ang nasa isip at puso ko po ay paano ko maibalik ito sa aking kapwa. Kaya ako po ay naging isang senior citizen advocate at tumulong po sa online registration na programa ng Ahensyang National Commission of Senior Citizen. Sabi ko nga po, ako ay 47 years old pa lamang. Pero napaaga ang pagiging senior citizen ko sapagkat ay araw-araw ko kasama ay mga katulad ko ninyo. Ano ang dapat at solusyon na maibibigay para matuntungan na po ang kahirapan ng mga senior citizens sa Maynila? Sa aking programa, agad ibababa ko po ang 2,000 harapan ng mga senior citizens. Yes! Woo! At the same time, ako po ay magtatayo ng recreational center sa bawat distrito na kayo po ay magkakaroon ng sarili po ninyong lugar. Sa oras na kayo ay may programa, gusto nyo mag-meeting, mag-zumba, ikaroon ng mga livelihood program, dito po hindi po kayo maniligaw at hindi na kayo magpapalaya. At syempre, ang pinakamahalaga sa lahat para sa akin ay maisalwa pa ang mga natitirang lupain sa Maynila. Nais ko po maibalik ang kanal sa Maynila! At hulaan ko po na maibalik ang talagang anyo ng Maynila. Sisiguraduhin ko po na ang bawat barangay ay mayroong barangay health center na may gamot at doktor na titingin sa ating mga senior citizen at mga sakit. Panahon na malaman ng ating mga lolo at lola, ng ating mga magulang, na ang budget ng Maynila ay 24 billion a year na hindi po natin nakikita, pero mas nakikita pa po natin ang kahirapan. Sa aking pong panunungkulan, ang senior citizen ay magiging priority sa aking programa. Kung kayo po ang magkakaroon ng opisina sa City Hall!
Panginoon buhay ng Panginoon Diyos sa pag-apply po ay lumaan ng panahon ng pandemya. Hindi ganyan pa rin kung bakit tayo po ay nandito ngayon at magkakasama. Ang hanggang ko lamang sa aking mga senior, italaga namang marinig at makita ang magandang atitakin ng isang batang at politiko. Ang hanggang ko lamang ay makita ang aking lola at lola ng masaya. Makita ang karamdaman nila na sila po ay pagkay ng aking gobyerno. Makita na kayo po ay hindi na po problema sa simpleng bagay lang. Hindi dapat bigyan ng dalawang programa ang mga senior citizens. Ayan, yan po, iba nasa likod. Ayun. Oh. Congressman. Wala. Kaya para sa mga senior citizens natin, na malalakas ang loob at hindi nagdadalawang isip, ako po kasama ang aking team, ang aking Vice Mayor, Ms. Rem Colales, ang aking konsehal ng District 1, Ms. Silvia Manansala, ang aking konsehal mula sa District 6 na si Edwin Salve, ang aking konsehal ng District 4 na si Boyet Arino, konsehal Boyet Arino, konsehal Strasbourg na ng District 5 Manila, konsehal Harry Huecas ng District 5 Manila, at konsehal Jen Magno ng District 5 Manila. Sila po ang makakatuwang po para sa tunay na programa, para sa tunay na pagbabago ng Manila. Kaya palapakan po natin ang aking team. 1,000 pesos each. Uy, palakpakan po natin sila lahat, ano? Bibigay na sa inyo yung premium 1,000 mula kay ating Melona Mara Tamundong! Yes! Woo! Thank you, Kuya. Good sport. Sige po. Nay, ano pong mensahe natin para sa mayoran natin para tumulong? Okay naman. Ano po masabi natin? Wala naman naman. Nakakaramdaman niyo ba yung pagmamahal niya ba? Siyempre, ganun siya kamahal sa mga taong bayan natin. So, mensahe para sa mga senior citizens. Kasi kailangan naman i-ano naman nila yung ating bayan. Bago naman. Magbago kailangan. At ang kanyang Vice Mayor